Sa buhay natin, may isang simpleng prinsipyo na paulit-ulit nating naririnig pero bihira nating isabuhay. Kung ano ang mahirap, yun ang dapat unahin. Hindi dahil gusto nating pahirapan ang sarili natin, kundi dahil ang mga mahihirap na bagay ang nagbubukas ng pintuan papunta sa mga bagay na gusto talaga natin. Ang problema, natural sa atin ang umiwas. Natural sa atin ang maghanap ng madali, mabilis at komportable. Pero kung titingnan natin ang mga taong nagtagumpay, hindi lang sa pera kundi sa disiplina, character at direction, iisa ang pattern. Inuuna nila ang mahirap. Kung handa ka na, simulan na natin. At ngayong araw gusto nating pag-usapan ang prinsipyong ito. Hindi bilang motivational quote lang, kundi bilang isang paraan ng pamumuhay. Isang mindset na pwedeng magbago ng takbo ng buhay natin kung papayagan natin. Kaya huminga tayo ng malalim. I-set aside muna natin ang mga notifications, ang mga distractions at ang mga bagay na nagpaparamdam sa atin na busy pero hindi naman productive. Dahil sa susunod na ilang minuto, pag-uusapan natin kung bakit hard things muna, success later ang isa sa pinakamakapangyarihang prinsipyo na pwede nating yakapin bilang mga Pilipino. Lalo na sa panahon ngayon na ang bilis ng mundo pero ang daming tao ang pakiramdam ay stuck. Kung iisipin natin, mula pagkabata, tinuruan na tayo ng mundo na umiwas sa hirap. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Doon ka na lang sa madali. Bakit mo gagawin yan kung pwede namang hindi? At dahil dito, lumaki tayong may mindset na ang hirap ay kaaway. Na kapag mahirap, iwasan. Kapag nakakatakot, huwag na lang. Kapag hindi sigurado ang resulta, huwag na nating subukan. Pero ang hindi natin napansin, lahat ng bagay na gusto natin sa buhay, lahat ng bagay na may tunay na halaga, ay nasa kabilang side ng hirap. Gusto natin ng magandang katawan. Mahirap, gusto natin ng stable na income. Mahirap, gusto natin ng emotional maturity, self-control, at peace of mind. Mahirap, gusto natin ng mas magandang future para sa pamilya natin. Mahirap. Pero hindi imposible. Ang problema lang, inuuna natin ang madali. Inuuna natin ang komportable. Inuuna natin ang mga bagay na nagbibigay ng instant reward, pero walang long-term na value. Kaya ang ending, pagod tayo pero hindi umaasenso. Busy tayo pero hindi umaangat. Marami tayong ginagawa pero wala tayong napupuntahan. At dito pumapasok ang prinsipyo ng hard things muna, success later. Hindi ito tungkol sa pagiging workaholic. Hindi ito tungkol sa pagod. Hindi ito tungkol sa pagiging martyr. Ang prinsipyo na ito ay tungkol sa pag-prioritize ng mga bagay na may tunay na impact kahit mahirap, kahit nakakatakot, kahit hindi tayo sigurado. Dahil ang totoo, hindi natin kailangan ng mas maraming oras. Kailangan natin ng mas malinaw na priorities. Isipin natin ang isang ordinaryong araw. Gigising tayo, bubuksan ng phone, scroll ng konti, check ng notifications, konting YouTube, konting TikTok, konting email, konting message. Hindi naman masama. Pero bago pa magsimula ang araw natin, ubos na ang focus natin. Ubos na ang willpower. Ubos na ang mental clarity. At yung pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin, yung bagay na magpapalapit sa goals natin, na-delay na naman, mamaya na. After lunch na lang. Gagawin ko pag may energy ako. Pero hindi na dumarating ang mamaya. Hindi na dumarating ang pag may energy ako. At bago natin namamalayan, tapos na ang araw. Tapos na ang linggo. Tapos na ang buwan. At minsan, taon na ang lumipas. Pero pareho pa rin ang sitwasyon natin. Hindi dahil tamad tayo. Hindi dahil kulang tayo sa talento. Kundi dahil inuuna natin ang madali. Pero paano kung baliktarin natin? Paano kung simula bukas o mas maganda simula mamaya, gawin natin ang pinakamahirap na bagay sa araw natin? Una, paano kung bago tayo mag-scroll,
bago tayo mag-check ng messages, bago tayo magbukas ng kahit ano, gawin muna natin ang isang bagay na may tunay na impact sa buhay natin. Hindi kailangan malaki, hindi kailangan dramatic, hindi kailangan perfect. Kailangan lang mahirap. Dahil ang mahirap na bagay, kapag inuna natin, nagiging mas madali ang lahat ng kasunod. May isang psychological principle na tinatawag na activation energy. Ito yung energy na kailangan para simulan ng isang bagay. At ang totoo, hindi naman mahirap ang mismong task. Ang mahirap ay ang pagsisimula. Pero kapag nasimulan na natin, gumagaan na ang pakiramdam. Umaandar na tayo. Umaapoy na ang momentum. Kaya ang sikreto ng mga successful na tao ay hindi motivation, hindi inspiration, hindi saktong timing. Ang sikreto nila ay ritual, routine, disiplina. At ang pinaka-core ng routine nila ay simple, unahin ang mahirap. Dahil kapag inuna natin ang mahirap, hindi lang task ang natatapos natin. Nagbabago ang identity natin. Nagiging tao tayo na may disiplina. May lakas ng loob, may direction. At yan ang tunay na foundation ng success. Pero bakit ba mahirap unahin ang mahirap? Simple lang dahil hindi natin alam ang magiging resulta. At ayaw natin ng uncertainty. Gusto natin ng guaranteed reward. Gusto natin ng instant gratification. Gusto natin ng mabilis na dopamine. Pero ang mga bagay na may tunay na halaga ay hindi nagbibigay ng instant reward. Nagbibigay sila ng delayed reward. At ang delayed reward ay uncomfortable. Nakakatakot, hindi exciting. Pero ito ang reality. Lahat ng bagay na gusto natin ay nasa delayed reward. Gusto natin ng financial freedom? Delayed reward. Gusto natin ng healthy body? Delayed reward. Gusto natin ng emotional maturity? Delayed reward. Gusto natin ng stable na career? Delayed reward. Gusto natin ng peace of mind? Delayed reward. Kaya kung ang buhay natin ay umiikot sa instant gratification, hindi natin makukuha ang mga bagay na may tunay na halaga. Pero kapag inuna natin ang mahirap, pinipili natin ang delayed reward. Pinipili natin ang long term. Pinipili natin ang future natin. At yan ang tunay na maturity. Ngayon, isipin na natin ang isang araw kung saan inuna natin ang mahirap. Halimbawa, kailangan nating mag-exercise. Kailangan nating mag-aral. Kailangan nating magtrabaho sa isang project. Kailangan nating mag-ipon. Kailangan nating mag-start ng business. Kailangan nating magbasa. Kailangan nating mag-reflect. Kailangan nating magplano. Kung gagawin natin yan sa umaga, bago pa tayo ma-distract, bago pa tayo mapagod, bago pa tayo maubusan ng willpower, iba ang magiging takbo ng araw natin. Hindi tayo hahabol sa oras, hindi tayo overwhelmed, hindi tayo guilty, hindi tayo stressed. Dahil tapos na ang pinakamahirap. At kapag tapos na ang pinakamahirap, mas magaan ang pakiramdam. Mas mataas ang confidence, mas malakas ang momentum, mas malinaw ang isip, mas productive tayo. At ang pinakamaganda, araw-araw na inuuna natin ang mahirap, araw-araw din tayong nagiging mas malakas, mas disiplinado, at mas handa sa mga challenges ng buhay. Pero hindi lang ito tungkol sa daily habits. Mas malalim pa dito. Dahil ang hard things ay hindi lang tasks. Minsan, ang hard thing ay emotional. Minsan, relational. Minsan, spiritual. Minsan, personal. Minsan, ang hard thing ay humingi ng tawad. Minsan, ang hard thing ay magpatawad. Minsan, ang hard thing ay umalis sa toxic environment. Minsan, ang hard thing ay mag-set ng boundaries. Minsan, ang hard thing ay mag-start ulit. Minsan, ang hard thing ay mag-let go. Minsan, ang hard thing ay harapin ang sarili natin. At kung tutuusin,
Ito ang pinakamahirap sa lahat. Dahil walang manual, walang step by step, walang guarantee. Pero kung hindi natin haharapin ang mga hard things na ito, hindi tayo uusad, hindi tayo lalaya, hindi tayo magiging buo. Kaya ang prinsipyo ng hard things muna, success later ay hindi lang productivity hack. Ito ay lifestyle, ito ay identity shift, ito ay pagpili ng growth kaysa comfort. At kung Pilipino tayo, mas kailangan natin ito. Dahil ang kultura natin ay puno ng resilience, pero minsan kulang sa direction. Puno ng sipag, pero minsan kulang sa prioritization. Puno ng pangarap, pero minsan kulang sa disiplina. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil hindi tayo tinuruan kung paano mag-prioritize. Hindi tayo tinuruan kung paano mag-handle ng discomfort. Hindi tayo tinuruan kung paano mag-focus sa long term. Pero pwede nating baguhin yan. Hindi kailangan ng perfect plan. Hindi kailangan ng perfect timing. Kailangan lang natin ng isang simpleng commitment. Unahin ang mahirap. At kapag ginawa natin ito araw-araw, kahit maliit lang, kahit 10 minuto lang, kahit isang task lang, mag-iiba ang trajectory ng buhay natin. Hindi agad-agad, hindi bukas, pero unti-unti, consistent, steady, at sigurado. Ngayon, isipin natin ang future version ng sarili natin. Yung version natin na mas disiplinado, mas malakas, mas confident, mas stable, mas fulfilled. Yung version natin na hindi na natatakot sa hirap. Yung version natin na kayang harapin ang challenges nang hindi nagbaback down. Hindi siya nagiging ganon dahil sa motivation. Hindi dahil sa inspiration, hindi dahil sa swerte. Nagiging ganon siya dahil araw-araw, inuuna niya ang mahirap. At kung kaya niya, kaya rin natin. Hindi natin kailangan maging perfect. Hindi natin kailangan maging superhuman. Kailangan lang nating maging consistent. At consistency ay nagsisimula sa isang simpleng tanong. Ano ang pinakamahirap na bagay na pwede kong gawin ngayon at kaya kong simulan? Hindi kailangan tapusin, kailangan lang simulan. Dahil ang pagsisimula ang pinakamahirap. At kapag nasimulan na natin, ang success ay hindi na tanong ng kung, kundi tanong na lang ng kailan. At bago tayo magtapos, may isa pang mahalagang katotohanan. Ang mga hard things na iniiwasan natin ngayon, sila rin ang magiging dahilan ng regret natin sa future kung hindi natin haharapin. Masakit ang hirap ngayon, pero mas masakit ang regret bukas. Masakit ang disiplina ngayon, pero mas masakit ang guilt kapag hindi natin tinupad ang pangarap natin. Masakit ang effort ngayon, pero mas masakit ang makita ang sarili natin na hindi umaasenso dahil pinili natin ang madali. Kaya kung pipili rin lang tayo ng sakit, piliin natin yung sakit na may kapalit. Piliin natin yung sakit na may direksyon. Piliin natin yung sakit na may reward. Piliin natin ang hirap na magpapalaya sa atin. Kaya ngayong tapos na ang video na ito, may isang hamon tayo para sa sarili natin. Hindi para bukas, hindi para next week, kundi para ngayon. Ano ang isang hard thing na matagal na nating iniiwasan? Ano ang isang hard thing na alam nating magpapabago ng buhay natin? Ano ang isang hard thing na pwede nating simulan sa loob ng 5 minuto? Hindi kailangan perfect, hindi kailangan malaki, kailangan lang totoo. At kapag sinimulan natin yan ngayon, kahit maliit lang, kahit awkward, kahit mabagal, may isang bagay na siguradong mangyayari. Magbabago ang identity natin. At kapag nagbago ang identity natin, magbabago ang habits natin. Kapag nagbago ang habits natin, magbabago ang direction natin. Kapag nagbago ang direction natin, magbabago ang buhay natin. At lahat ng yan ay nagsisimula sa isang simpleng prinsipyo. Hard things muna, success later. Hindi dahil gusto nating pahirapan ang sarili natin, kundi dahil deserve natin ang success.
Deserve natin ang growth. Deserve natin ang future na pinapangarap natin. At ang future na yan ay hindi hinihintay. Ginagawa. Pinipili. Araw-araw. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang